Kung usapang ekonomiya, hindi naman tinutulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Pero kung hahaluan ito ng politika, abay, ibang usapan na raw yan. Yon ang nakakatakot dyan. Sneaky ang mga yan. Sneaky. Alam mo yung sneaky? Yung maarli ka nga, napaiba lang tayo ng content. Napaiba lang ang ihip ng hangin sa balita. Pasok na agad yung maharlika pants. Ganyan niya. Baka malingat tayo. Kunwari, economic provisions lang ang papalitan. Yung pala, political. Extended na sila. Pero wait, may paraan naman dyan eh. Tingnan natin. Lalo na kung makikinabang ang mga nasa kasalukuyang posisyon at maging ang susunod na administrasyon. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para pabor kanimo. Nababasa nyo naman, no, may translation. Huwag mong baguhin ang konstitusyon para maging pabor sa isa pang termino. Mabulit ko idea, ngaita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom ka tuig. Komportable na tayo sa 6 na taon. Ward term. Let us. Sinabi yan ni Duterte sa prayer rally kagabi sa Cebu City, kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Revolution. Sa talumpati ng dating Pangulo, pumreno siya ng banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi gaya nung nasa Davao siya na talaga namang kinundinan ni Duterte ang tsa-tsa at sinabi pang kapag ipinilit ito ay baka maulit ang nangyaring pagpapalayas noon sa Malacanang sa mga Marcos. Wala pa yung problema kang presidente karon. Wala pa naman po. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman. Wala po i-discuss yan kasi ang sinabi ni Tatay Digong na yan, na-i-discuss ko na po kanina doon sa live ko. So, panoorin nyo na lang po. Hindi na po natin masyadong dadaanan yan. Wala Okay? ko nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kung ang dating Pangulo naghinay-hinay sa mga banat, si Davao City Mayor Baste Duterte naman, maanghang pa rin ang mga binitiwang salita laban sa administrasyong Marcos. Pumaparaan ng anya ang mga politiko para magtagal sila sa pwesto sa pamamagitan ng charter change. Yun! Panalo si Baste. Eto. May nagsasabi, lumambot daw si Tatay Digong. Meron naman sabi, hindi, strategy lang yan. Na-discuss ko na po yan kanina. So, hindi ko na po iisa-isahin yan. Hindi ko na po didiinan. Panoorin nyo na lang live ko dyan kung ano ang take ko patungkol dyan. But one thing is for sure. May contrast ng tono si Tatay Digong at saka si Baste. Iba. So, ito po ba? Kaya nga ako nakakapagtanong. Tandaan natin, umiikot na to. Una sa Davao, tapos Cebu. So it means ikot na yan. Pero si Baste laging nandun. Si Tatay Digong laging nandun. Ang naiba lang, nagkaiba sila ng tono. Medyo, okay? Ito po ba ay hinuhubog na si Baste para pumalit sa yapak ni Tatay Digong? Kung yan po, ako po, pabor ako dyan. Pabor na pabor. Hindi ko masabi for a fact. This is just my opinion. Baka, eto na ang next Tatay Digong natin. Mas bata sa akin, tinawag kong Tatay Digong. Tatay Baste na, no? Utol Baste. Ganun, no? Pero very, tatandaan natin, hindi bumababa ang bakbak ng Duterte sa administrasyon. Lumaylo si Sara, bumakbak si Tatay Digong. Sabi daw, totoo man to or hindi, lumambot si Tatay Digong, pero si Baste, bakbak pa rin ang bakbak. At yan po ang nakakatuwa. Para sa akin po, kasi ibig sabihin, tuloy pa rin ang laban. Bagamat, jumajab lang si Tatay Digong, hindi siya, pagdating kumbaga sa boxing, kumbaga, yung sa pang knockout yung ginawa ni Tatay Digong sa Davao. Sa Cebu, parang pa-jab-jab lang siya doon. Parang ganun, di ba? Pero, diretso pag neto si Baste. At isa pang side, baka tatakbo bilang senator, eto si Baste. Kasi umiikot na po eh. Tandaan natin,
Abangan natin, pagka susunod na ikot, kasama pa rin si Baste, hindi po maaalis sa isipan ko, in preparation, para nga ipalit kay Tatay Digong, or in preparation for a national election pala, hindi another. Ngayon pa lang siya tatakbo for national election. Kasi mag-iikot eh. So, yun ang maganda. Sana tumuloy. Kasi kailangan natin ng isang Baste na may yagballs. Kasi minsan yung iba, urong eh. Urong takot. Pero si Baste, alam naman natin. Siguro, sa lahat ng anak ni Tatay Digong, eto, in my opinion, si Baste ang pinakadikit sa tapang at sa style ni Tatay Digong. Kaya kung ano pa man yan, hinuhubog na siya or hinahanda siya for a national election. Maybe this coming 2025. Aba, maganda yan. Maganda. Sana Tatay Digong, talagang hinahanda nyo na po itong anak nyong si Baste. Maybe in the future for presidency. But for the meantime, sana po isalang nyo na to. Kailangan natin ng mga ganito sa Senado. Sana. Ha? Yung tatak Duterte, yung tatak galit sa rebelde, galit sa adik, hindi mo pwedeng bilugin ng ulo, matapang, may kailangan ng Pilipinas yan. Ang problema kasi sa Pilipinas, matapang tapos babait pag naaalukan. Paiba-iba mga politiko natin. Ito matindi, ito si Baste. Tahasan din niyang Yun, ang ganda na sinabi ni Garski, mga bata na at may resibo. Yan ang kailangan natin. Ngayong 2025, mga bata, Baste, isko, yung mga may tapang, bilis kilos, at higit sa lahat may resibo. Sadahan si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong nasa likod ng People's Initiative upang papapirma para sa Chacha, bagay na ilang beses namang itinanggi ng Speaker. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay itong Matapang ka lang daw ngayon kasi speaker ka. Matapang talaga tong bata na ito. Atapang ito. Ay sana. Alam nyo, naalala nyo nung isang live ko, sinabi ko, bukod sa resibo, bukod sa hindi kurakot, sana ang susunod na presidente, ang suportahan natin yung matapang. Hindi weak, strong. Kasi kahit yan may resibo, kahit yan hindi kurakot, pero hindi yan matapang. Weak leader. Kakainin lang yan ng mga sekretary, kakainin lang yan ng mga nasa paligid, kakainin lang yan ng asawan niya. Wala na, tapos na istorya. Sunod-sunuran na yan, kahit masabihin nating mabait. Ganito kailangan natin. Strong leader. Hindi pwedeng kainin ng mga sekretary to, masisigawan kayo. Mas lalong hindi pwede ng asawa yan. O yung mga tipong ganyan, hindi pa pa-under yan. Nako, yaan. Kailangan natin, tatak natin sa utak natin, ha? Basta ang iboboto nating presidente, hindi pwedeng weak. Hindi po pwedeng weak. Hindi pwedeng mabait lang. Hindi pwede yun. Sa ibang posisyon, pwede. Hindi corrupt, pwede. Pero hindi pwedeng weak, presidente ka. Tapos tayo dyan. ang igagaw rin mo presidente, mauna. Mag-speaker ka lang dahil ang pinsan mo, presidente, yan ang totoo. Totoo naman. Di ba? Totoo naman. Naging speaker ka lang dahil ang pinsan mo, presidente. Totoo. May tatago pa ba niya yan? Pati ang mismong Pangulo hindi rin pinatawad ni Mayor Baste. Tinawag pa niyang scammer si PBBM dahil sa mga pangakong napako. Kabalo mo, unsay pinakakatawanan aning tanan. Ibakak din mo ng tag-20 nga bukas. Yan ang problema natin. Yan ang problema. Ang atapang talaga nito, pati presidente hindi inurungan. Lupit talaga nito si Baste. Sana, nako. Sana ganyan ang iboto natin sa 2028 election, ha. Sana nga, sana. But anyway, ito po ang iiwasan sana ni Marcos. Yung magbibigay ka ng pangako, tapos hindi mo kayang gawin. Mahirap kasi, pag sinabi mo, kasi imposible talaga yan eh. Hindi po pwedeng ganun kasi ipinangako mo. Pag ipinangako mo, i-deliver mo. Kaya minsan yung taong bayan nawawalan ng tiwala sa mga salita mo. Pagka nagbitaw ka tuloy, sasabihin, naku yung EDCA nga, hindi mo tinupad. Yung 20 pesos nga, bigas, hindi mo tinupad. Patay tayo dyan pagka ganyan ng ganyan. Ha?
Diha kasayop. Diha kasayop. Hindi kasayo. Pasensya na po doon sa ginaya ko lang, no? Kakabilib tong tao na ito. Para nakakita ka ng Tatay Digong na bumata, no? Scam, tawag ana. Wala Walang niya kayo Ay, sorry po, sorry. Joke lang yun, Ano yun? Expression, hindi ko po kayo minumura. Yung tatay mo, tinawag na bangag. Yung anak, tinawag na scammer. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Sarah, no? Naku, alam mo, iba talaga Duterte. Kuyog ka dito. Ang tapang ng tatay, ang tatapang ng kapatid. Ewan ko. Tapos ka rito, huwag kayong lolo-loko sa mga Duterte, may kalalagyan kayo. pang pahayag ang palasyo tungkol dyan. Pero sa press ko naman ng mga kaalyado ni Ay, Speaker eto na! Romualdez, giniit Suarez! nila noon pa man ay wala naman talaga silang planong mamulitika sa Chacha. Economic provisions lang daw talaga ang habol Di nga. Nabuko lang kayo eh. Laban bawi lang kayo. Ikaw pa. Naku. Tahol na, tahol, tahol. nila. That's exactly what we've been saying from the beginning. That we're Tinanggi nyo nga yung PI galing kay Tambaluslos eh. 'Di ba? Paano nyo ma-expect maniwala ang taong bayan sa inyo? Ang daming ebidensya, itinanggi nyo ng itinanggi na nasa likod si Tamba diyan sa PI. Na-discover peke kayo. Do you expect us to believe yung sinasabi mo? Ano ka? pushing for charter change just to push for these economic amendments. Wala namang pahayag pa si Romualdez sa mga sinabi ng mag-amang Duterte sa Cebu. Pero kasabay ng prayer rally, dumalo naman ang speaker sa bagong Pilipinas Caravan sa Sultan Kudarat kahapon. Namigay siya noon ng mga bigas sa bypass. Ito mga magpipinsan na itong hilig sa mga karaban-karaban ng ganyan. Alam nyo, wag niyong pag-uutoyin yung mga Pilipinas sa mga ayu-ayuda nyo. Pilipino, wag kayong mauuto diyan sa mga paayu-ayuda kasi pera nyo yan. Ginagamit yan. Kaya nga dapat ipagbawal na yan yung mamimigay-migay ng ayuda. Pera ba nila yan? Hindi na yan dapat sinasama sa mga ganyan eh. Ilalagay pa pangalan dun sa sako. Mga trapong-trapo tong mga ito. Rin sa kanyang mga kritiko. Hindi tayo titigil Gaano? kahit anumang pambabatikos at paninira. Bigwintas ka pa, Brad, sumasabay din. Sumabay din to sa Cebu Rally, ano? O, sige. Ibatok sa atin. Hmm. Ipinangako ko po, itong bagong Filipino Servisyo Fair ay mananatiling nakatutok at paglalapit ng serbisyo at ayuda sa bawat Pilipino. Ako, bagong Pilipinas daw, hindi hinto sa serbisyo. Hindi nyo po pera yan, sir. Pera ng taong bayan yan. Excuse me po. Yung pinamimigay nyo ayu-ayuda. Pera ng taong bayan yan. Tigil-tigilan nyo nga. Wag nung niloloko yung mga mahihirap. Ginagaasa ang mga mahihirap eh. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5. Wala pang direktang sagot si Pangulong Bongbong Marcos sa patutsada ni Davao City Mayor Baste Duterte. Pero nanindigan ng Pangulo na hindi lang Pilipinas ang namomroblema sa mahal na presyo ng bigas. Ginit niya yan sa kanyang bagong vlog kasunod ng sinabi ni Mayor Baste na scam ang 20 pesos kada kilong bigas na pangako ni Pangulong Marcos noong kampanya. Aminado si PBBM na problema nga ang mahal na bigas pero paliwanag niya, nararanasan din niya ng mga kapitbahay nating bansa tulad ng Vietnam at Thailand. Dagdag pa ng Pangulo, nakaka-apekto rin sa presyo ng bigas ang mahal na gasolina. Ginagawa na raw ng administrasyon ang lahat para magkaroon tayo ng sapat na supply ng lokal na bigas. Yan ay para hindi na natin kakailanganing mag-angkat. Alam mo, eto yan Alam ko yan ang isasagot ng mga isasagot ng mga vloggers nila. No? Ayan na naman yung mga jukebox vloggers, mga ensimada vloggers. Babarahin na naman to si Baste, sasabihin, sa buong mundo naman, tumataas ang bigas, etc., 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 etc. Ito po ang masasabi ko sa inyong mga vloggers. At kung kayo ay madalaw doon at mapanood nyo, ito sabihin nyo sa kanila. Ang problema kasi, alam nyo namang hindi nyo pala kaya, mangangako kayo. Doon po tayo nagkakaproblema eh. Para lang bumango sa taong bayan, ipapangako, para lang manalo sa eleksyon, sasabihin, hindi pa papasukin ng EDSA, pero wala naman sa pusong tuparin. Doon nagkakaproblema. Kaya doon sa mga vlogger na ipagtatanggol na naman yung mama na yon, yan ang isagot ninyo.
Huwag kasing mangangako kung hindi kayang gawin. Hindi issue kasi sa Pilipino yung tumataas sa ibang bansa, hindi po yun issue. Alam nyo kung ba't walang issue? Kasi po kahit tumaas sa ibang bansa, mataas ang sahod doon. Sa atin, tumataas pero ang sahod hindi tumataas. Ang produksyon ng Pilipinas hindi tumataas. So sa madaling salita, may tama po yan. Huwag po nating iligaw, huwag po natin scam, huwag po nating utuin ang mga Pilipino. Hindi excuse na sa ibang bansa tumataas. Kasi kung gagamitin yung excuse sa ibang bansa, edi gagamitin na rin namin excuse yung sa ibang bansa. Sa ibang bansa nga ang daming trend. Sa ibang bansa nga ang laki ng sahod. Sa ibang bansa nga libre ang magpagamot. Kaya huwag nyo i-compare sa ibang bansa. Ang tiyan, ang sikmura ng bansang Pilipino ng mga Pilipino ay nasa Pilipinas. Yun po ang gamitin nating example. Wala kaming pakialam sa ibang bansa. Kasi kahit ganun ang presyo sa ibang bansa, nakaka-recover sila. Huwag niyong gamiting excuse yung ibang bansa dahil hindi nyo kayang tuparin yung inyong pangako. Yan ang isagot nyo sa mga vloggers. Huwag nyo kaming niloloko. Huwag kami. Niloloko nyo eh. Sige, magbanggitan tayo ng ibang bansa. Diba? Baka bumaligtad kayo. Sino ang number 1 importer ng bigas? Doon na lang baligtad na kayo. So, huwag nyong gawing excuse yung ibang bansa. Lagi ko nga sinasabi, make it happen. Pag nangako ka, isa lang ang gagawin mo. Make it happen. Hindi na namin problema yung ibang bansa. Okay? So, huwag nyong gamiting excuse yan. Ito naman, punta tayo sa kamera. Hindi na daw kailangan dalahin sa korte yung kaso ni Kibuloy. Pero may nakikita tayong problema. Kasi ayaw nilang dalhin sa korte kasi wala naman daw kaso. Tingnan natin. Have this opinion po na dapat kasuhan na lang po sa korte si Pastor. Kasi according to them, Pastor also has his rights as the accused. Dapat sa korte na lang para daw po maging mas objective po yung talakayan po doon. Ano, di ba? Ito ang tanong diyan. Dalhin na lang sa korte. Yan ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy. Tingnan niyo paano sasagot si Suarez, ha? Tingnan niyo. Anybody can answer po. Ako po bilang miyembro ng Committee on Legislative Franchises, it is very important for Pastor Kibuloy to attend the hearings because bulk of the matters, siya lang po bilang dating naging head noong SMNI, ay dapat po siya yung makasagot po sa mga ito dahil meron po tayong mga nililinaw, mga nais malaman mula po sa mga resource persons natin, ngunit kulang yung pagkakaalam o yung mga kaalaman ng mga tinatanong po natin. Sa atin lang naman po, gusto lang naman natin mabigyan ng linaw kung wala naman pong tinatago, wala naman mali sa ginagawa po nila, then there's no reason not to show up here in Congress. You were invited. So para po sa amin, yun po, prerogative din po natin ito, mandato naman din po natin ito na pwede po tayo mag-imbita ng resource persons para lang po mabigyang linaw yung ating mga legislation. Yan. Para daw, ito lang ha, ito sabi nitong mama na ito, yung sagot niya patungkol sa korte na lang, para lang naman daw mabigyan ng linaw ang patungkol sa SMNI. Tingnan niyo ha, ang rason niya, it's about SMNI. Ulit, SMNI ang usapan. Para makagawa sila or yung tinatawag nating in aid of legislation para makagawa sila ng batas patungkol dito sa isyong ito. Yan ang sabi nito. Punta tayo sa next. If I may add, no? Yes po. I think we need to Kailangan meron kang makasabi. O sige, pasok Suarez. respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Inodi. Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Suarezug, si Pastor Apollo Kibuloy ay tumatayong may-ari nung Suarezug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kaso lang hindi maayos na may paliwanag ng mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito. At bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, if I'm not mistaken, I think he is the person who is with the right knowledge and information to discuss and to explain
the needs and the requirements of the Committee on Franchise. Yan. Ito naman issue ni Suarez ay ni Suarez. Okay? Patungkol dito sa para din daw sila makapaggawa ng batas. In short, hindi kasi daw masagot ng mga tao or mga abogado o yung mga umaattend patungkol dito sa Suarasug. Kasi daw, may-ari si Pastor Kibuloy dati, pero ngayon hindi na. At hindi masagot. Okay? So, kailangan ito maipaliwanag mismo ni Kibuloy, kaya pinapatawag siya. So, dalawang rason. Una, para makagawa ng batas. So, in aid of legislation. Pangalawa, hindi kasi masagot ng maayos. Alam nyo po, sa tingin ko po, nasasagot naman ng maayos. Maayos na maayos ang pagkakasagot. Kaya lang kasi, hindi nyo matanggap yung sagot. Dahil gusto nyo nga sumipot si Kibuloy. Ayaw nyo lang tanggapin yung rason o yung mga sinasabi nung kanyang mga abogado. Yun lang po kasi yun eh. Kasi pag ayaw natin tanggapin talaga, walang isasagot. Yan po nagiging problema sa mga hearing na yan. Ayaw talaga nilang tanggapin yung kahit anong sagot eh. Ang problema yan, sila na yung abogado, sila na yung parang judge, sila na rin yung pulis, sila na rin yung nagpapakulong. Kaya nga sa korte, kasi may abogado at merong judge, sila parang sila lahat. Pag hindi tinanggap yung sagot mo, ano mangyayari? Gusto nila aminin mo na lang yung pagkakamali mo kahit hindi naman dapat. Pwede mo bang tanggapin yun kung ito naman po ay talagang mali? Diba? Yan ang problema sa mga ito eh. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni Senator Padilla at and saka Tolentino po. ni Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong krimen at kasalanan. Di ba? Ang hinahanap lang po ng Committee ng Franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng Committee ng Franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. Yan. Okay. Yung dalhin daw sa korte, sinagot din ito ni Suarez. Wala namang kaso eh. Wala namang krimen na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lang dito yung ownership ng SMNI. Bakit pa galit na galit kayo sa SMNI? Pero I beg to disagree. Alam nyo kung bakit? Kasi wala daw kaso eh. So, parang itong dating ni Suarez, hinihiwalay niya yung sarili niya doon sa pag-epal ni Ontiveros. Tandaan natin, sa inyo, sa Kamara, ang issue nyo, SMNI. Pero biglang nakisawsaw, ito si Ontiveros. Ang tanong, aso nyo ba si Ontiveros? Tagatahol nyo ba si Ontiveros? Yun ang problema eh. Gusto nyo pala SMNI ang usapan. Pumasok-pasok si Ontiveros. Natural, hindi aatin dyan si Kibuloy. Kasi paatinin din siya doon sa kaso. Naiintindihan po natin. Yun po kasing issue eh. So ang dating nito, parang dumidistansya sila. Iba yung sa issue niya ni Ontiveros, parang ganoon. Iba yung sa amin. Yung sa amin, SMNI lang. Yung kay Ontiveros, ano yan? Yan yung pagmomolestya, etc. Hindi ako naniniwala doon. Excuse me po. Pasensya na po In my opinion, iisa lang ang atake nyo. Bakit po? Iisang istorya yan. Kasi po magkakasunod yan. Nung nangyari yung atake kay Kibuloy sa SMNI, sumunod-sunod na yan. Awatin nyo kasi si Ontiveros. Huwag nyo sabihin na wala na naman kayong kamay dyan. Oo, yes, posible wala. Yung bossing nyo. Nagtatanong lang. Sa tingin ninyo, tanong lang po sa tingin ninyo walang kamay dyan yung bossing nyo, yung hari nyo si Tamba? Kasi gusto talagang bakbakan ang Duterte. Halatang halata eh. Nilabas yung patungkol sa baril na wala namang kinalaman sa kaso ni Kibuloy. Ang atake rito, si Duterte, si Sara. Ang mga Duterte at higit sa lahat si Sara. Bakit? Kasi may pangarap yung hari nyo maging presidente. Yan nga po sinasabi kahit pinsan niya. Yung hari ninyo si Tamba, hindi kasi kayang manalong presidente. Yan ang sinabi ni Amy Marcos. Pinsan niya yun. Dinidirekta nyo kasi ang atake. O, di ba? Kung kakampi nyo kung binabanatan kaya ni Kibuloy si Duterte, iniipit siya kaya ngayon? Tanong lang po. Huwag tayo pong maglokohan. Nagtatanong lang po. O, di ba? Kasi hindi ko matanggap yung wala namang kaso, wala namang krimen. Pagdating kay Ontiveros, may krimen ang dating. Naku, palusot nyo. Palusot. Excuse me po. Lumang tugtugin na yan. O, sabi dito, tingnan mo, may sumagot.
O, pinagtanggol si Suarez. Sabi niya, "Sir, ano alam mo? Bobo ka talaga, solid Marcos kami." O tapos pagdating diyan, sasabihin niyo walang kaso. Wala namang kaso, wala namang krimen na gawa eh. Bakit kailangan kasuhan? Sila ka Eric nga walang krimen na gawa, kinulong niyo. Kinontempt niyo, di ba? Pag hindi niyo gusto ang sagot, pag magsasalita, ang gusto niyo tatanungin niyo yes or no. Tanungin niyo na lang sa abogado kasi ang tanong niyo lagi namang yes or no. Pag magpapaliwanag, hindi niyo naman pinagpapaliwanag. Pag nagpaliwanag, iko-contempt niyo. Tama ba o tamang-tama? Kaya ako, hindi ayoko ng ganyan eh. Minsan unfair din talaga sa mga iniimbita. Iimbitahin nyo. Pipilitin yung sumagot. Pag ayaw sumagot, ko-contempt nyo. Pag nagpaliwanag, iko-contempt nyo. Pag hindi nyo nagustuhan ng sagot, iko-contempt nyo. Hindi na pwede magsalita, kayo na lang ng kayo. Eh kayo rin pala magsasalita, wag na kayo mag-imbita. Ewan ko sa inyo. Kaya palalabasin ba natin si Kibuloy? Bahala sila dyan. Basta sa akin, gusto ko kasuhan na lang si Kibuloy para matigil na yung mga epal-epal. Hindi ko po binibintangan kayo ha. Meron kasi dyan, epal lang. Gusto lang umepal. Gusto lang mag-grandstanding. In the expense, doon sa kahihiyan ng ibang individual. Sa korte na lang. Sa korte na lang yan. Huwag na po tayong gumawa ng palusot. Ilagay nyo na lang sa korte. Okay, next po tayo. Ito meron lang akong tanong sa inyo. Nakakabawas ba ng pagkalalaki kung kayo ay nagsosorry? Nakakabawas ba ng kredibilidad kung kayo ay nagsosorry? O mas maganda ang kung titingnan natin, mas malalim ang karakter pagka nagsosorry? O, panoorin nyo po ito ha. Ugnay ng kontrobersyal na drip session sa Senado ng kanyang misis na si Mariel Rodriguez. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi na mauulit. Ito ang pangako ni Senator Robin Hood Padilla sa mga kasamahan at katrabaho sa Senado. Sa kontrobersyal na pagpapadrip session ng kanyang misis na si Mariel Rodriguez Padilla sa loob ng opisina niya sa Senado noong February 19. Sa sulat ni Padilla kay Senate President Mig Zubiri, humingi siya ng paumanhin sa naidulot umanong panggagambala ng issue sa liderato ng Senado. Ganyan din ang tono sa liham niya sa Senate Sergeant at Arms. Giit pa ni Padilla, hindi nila ipinagwawalang bahala ang mga umiiral na patakaran sa Senado. Nagpadala rin siya ng apology letter sa Senate Medical at Dental Bureau. Pati kay Senadora Nancy Binay na chairman ng Senate Committee on Ethics and... Hindi talaga nito si Robin. Yan ang para sa akin yan ang tunay na lalaki. Hindi naman niya kailangan mag-sorry kasi wala namang kasalanan ginawa yung kanyang asawa. Pero para na lang magkasundo-sundo, may mga bagay kasi na hindi na kailangan pinagtatalunan. At isa ito, hindi ko talaga maintindihan bakit pinukusan ito ni Binay. Hindi ko alam kung galit si Binay. Nagtatanong lang ha. Ewan ko kung sa tingin ninyo kayo po sumagot. Hindi ko alam kung galit si Binay sa mga mapuputi o sa mga nagugluta kasi pumuputi. Pero hindi naman na kasi kailangan pag-aksayahan ng panahon yon. Hindi naman kasi kailangan pagpapapansinin yon. Parang ang babaw masyado. Kaya siguro humihingi na lang ng dispensa ito. Mismo si Robin Padilla gumawa ng sulat para humingi ng tawad dito kila Binay, siyempre sa Senate President, at dun sa mga sa Sergeant at Arms pa rin, naghingi siya ng tawad, no? So, hindi naman siguro masama yon. Pero, yun nga, nag-ano na lang siya. Nagbaba na lang siya, nagpakumbaba. Wala namang mawawala eh. Pakumbaba na lang para makapagtrabaho ng maayos. Bakit ba kasi pinag-uusapan yung mga yan? Hindi naman talaga kinakailangan yung mga yan. Ewan ko, itong mga senador, hindi ko alam, ang hilig sumausaw sa mga bagay-bagay. privileges. Nagkomento nitong Biyernes si Binay na nakakabahala ang IV procedure ni Mariel na walang abiso mula sa Senate Clinic. Ay, nako, Tila Binay. binabahiran daw nito ang integridad ng Senado. Kahapon sa social media, idinaan ni Mariel ang pagsusori sa Senado. I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Pag-amin din ni Mariel, hindi niya naisip ang magiging reaksyon ng publiko sa kanyang naging aksyon. Paliwanag pa niya, dapat daw talaga ay sa bahay ang Grabe dito, sabi. Galit na galit si Nancy Binay dahil sa effective sa kanyang gluta. session niya. Pero dahil busy, doon na sa Senado niya ito ginawa. Depensa niya rin, hindi glutathione ang ipinaturok niya. I never ever said
that I was taking Glutadrip. It was vitamin C. Dati nang Vitamin C ang nagbabala ang maliwanag Department po. of Health sa paggamit ng mga Vitamin glutathione C. bilang IV drip na Vitamin posibleng C. magkaroon ng hindi magandang epekto. Wala pong masama sa vitamin C. Alam mo, ito sa aking opinion lang. Binay, medyo OA kayo. Ang dami niyong dapat pagtuunan ng pansin. Hindi naman po nakakahay kay glutathione, kay vitamin C. Huwag niyo nang pinakikialaman. Ang dami niyong dapat harapin na trabaho. Asawa naman yan si Mariel. Napaka-OA nyo. But then again, alam mo, lalo akong sumaludo dito kay Robin. Yan ang tunay na lalaki. Alam mo, minsan may mga ganyan din talaga eh. Walang masama humingi ng tawad. Pag nagkamali, hingi ka lang tawad. May mga ganyan kasi minsan mga vlogger, mga politiko. Pag nagkamali, hingi na ng tawad. Normal yun eh. Alam nyo kung bakit? Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat po ng tao nagkakamali. Pag nagkamali, bawi na lang. Huwag nang bigyan ng excuses yung pagkakamali. Alam mo, kung ikaw ay vlogger, alam mo kung ikaw ay politiko, o alam mo kahit ikaw ay ordinaryong tao, kahit anong trabaho mo, pag nagkamali, hingi ka ng tawad. Kasi the more mong pinagtanggol ang sarili mo, pero mali na talaga, it shows your character. Ang karakter mo, halatang halata na mababaw. Pero pag nagkamali ka, nagsorry ka na, para na lang makamove on, o para na lang wag pagtalunan, yan ang tunay na lalaki. Yan ang malalim ang karakter. Kaya, Senator Robin, saludo. Maganda yung ginawa mo. Hindi kasi nakakatawa. Of all people, of all senators, si Binay pa talaga ang papansin dito. Hindi ko ina-insulto yung kanyang pagka-maitim. Ha? Hindi naman po. Kasi ako maitim din eh. So, walang masamang tinapay sa mga maitim. Hayaan mo na yung mapuputi. Talagang ginawa ng Diyos yung mapuputi eh. Magpaputi sila, hayaan mo sila. Kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanya tayo. May pinanganak maitim, may pinanganak maputi, may pinanganak yellow. Okay lang yan, kanya-kanya yan. Sabi ni MGM, akala kasi ni Bina yung meaning ng C sa vitamin C ay cocaine. Hindi po nakakahayang. Vitamin C yan. Vitamin C. Huwag po natin kakalimutan ha. Sa katawan. Para naman sa ilang senador, dapat wag nang palaki ng issue dahil nagsorry naman na daw ang mag-asawang Padilla. Paghingi ng paumanin is a sign of humility. Correct. I agree with you. It's a sign of humility. Hindi lang humility. Strong character. It should be accepted likewise and reciprocated with an acceptance. Case closed. Bakit pa natin palalakihin ito? Hindi naman siguro niya kagustuhan din niyang ganyan na Tama, wag nang palakihin yan. Vitamin C la. Alam mo ako nahihiya. Kung kamag-anak ko si Nancy Binay o kung ako yung staff niya, nakakahiya yung hirit ni Binay na yan. Mag-apologize ka na lang din, Binay. O kaya tigilan mo na. Kasi nakakahiya. Para sa isang senador, yan ang pinagpapapansin. Sabi ni Norma, ako po Coach Oli, nagpapaitim, solarium ba yan? Solarium pa nga at nagpapatan. O, yan sa ibang bansa di ba? Nagpapaitim pa nga sila. Well, kanya-kanya po kasi yan eh. Yung iba gusto magpaitim, yung iba gusto magpaputi. Hayaan mo sila. Mas maraming trabaho ang dapat harapin. Tama nga sinabi dito kanina ni Buhay Canada eh. Pansinin nyo yung unprogrammed funds. Kung ano-ano pinapapansin nyo eh. maging issue na malaki. Hindi pa naman nagkukomento si Senator Binay kung ipapasilip niya pa rin ang usapin sa Committee on Ethics. Sa gitna naman Pag pinasilip mo pa yan, Binay, ewan ko na sa'yo. Ewan ko na sa'yo, Binay. Wala na ako masabi kung pinasilip mo pa yan. Parang walang kakwenta-kwenta yan. Ay, nako. ng issue sa kanyang misis, panawagan ni Padilla. Ayan nyo, tigilan nyo na yung political issue na yan. Sa totoo lang. Ang dami nating dapat pag-usapan. Eksakto. Binay, ano ba namang kababaw? Iba na lang ang pag-usapan. Pero salute sa'yo, Robin Hood. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki or ng pagkababae pag nagsosorry. Mababae ka o mapalalaki ka, pag mali, tanggapin mo. Huwag mo nang ipagtanggol. Huwag mo nang i-justify yung mali kasi lalo mong pinapakita yung kapalpakan mo. So, ayos yan. Robin Hood, Senator Robin Hood. Hindi siguro yung ganitong Nagbabalita mula Sabi pa nga dito, Bina, ikahiya mo yung tatay mo at kapatid mong kurap. Sabi ni Jeb Rivera, dun sa Makati nyo. Di yung kung ano-ano, inuunan nyo, mahiya kayo. Baka ikaw din may kurap din sa, ano mo, matindi talaga, ano. Ay, nako. Sabi naman dito ni Louie, meron pa nga nun, Coach Oli,
mga bashers ni Yorme ng pandemic nagpabunot ng ipin sa City Hall. Ang daming bashers. Ewan ko ba? Mahilig lang silang pumuna eh. Pupunahin lang nila ng pupunahin.